Good morning po. Ayan, patuloy po tayo sa ating ginagawa na devotion. At ang ating pong talata na pinagbulayan ay ang 11:25 and 26 po ng Acts. Dito po pinapakita po sa atin na kung saan po nagtungo po si Bernabe doon sa lugar ng Tarsis at hinahanap niya po si Paul. At pagdating doon ay kasama siya nagturo po ng mga kumbaga salita ng Diyos, Bible study, disciple sa panahong yon. At doon po ay marami po ang mga na-convert at na tumanggap po sa teaching po no, na ginagawa po nila Barnabas at Paul. At doon po una rin silang tinawag po mga Christian. Kung titingnan po natin bago sila tinawag mga Christians ay naroon po yung una, disciple, yung disipulo po sila ni Kristo. Meron ding mga banal, tinawag din po sa Acts. Meron din po mga witnesses po sa Acts din po. Meron din mga kapatiran o brethren din po. At isa pa nga po ay Nazarene. So dito ay pinapakita po na mas lalong tumatakpo no, sa kanila, sa pagkatawag sa kanila yung Christian. Kasi hindi lang po doon sa panahon ng Antioch, kundi sa panahon din po ngayon na nagkaroon po ng world impact po yung tinatawag po na Christianity, yung pagkakatawag po sa kanila. O ibig sabihin, salitang Tagalog, yung pagkakabansag po sa kanila. Yung ginawa pong Elias po sa kanila. At hindi lamang po doon, pati po tayo ngayon ay nagkaroon po ng pagkakataon sa buhay na tawagin din tayo mga Kristiyano. Meaning po na ang ating pong kasalukuyang kalagayan ay identified po tayo as a Christian. Kumbaga sa pagkilala po sa ating grupo ay Christian po ang kadalasan tinatawag. At namayani po ito, naging world impact nga po sa mundo at ang dami nga pong nagsabi at marami pong mga organization po na ibinibilang po nila ang maging Christian po nila doon po sa 11:26 po ng Acts. At salamat naman sa Panginoon no, na talaga namang siya ang Diyos na sa Kristo ang siya natin sinusunod. Meron nga pong pangyayari din po sa tinatawag na sa panahon yon na kung saan po meron po isang parang tagasunod po ni Kristo na nausig po on that time o nung time ng panahon yon ay meron pong isang sabihan natin Kristiyano at nung in-interrogate po siya, sinasabihin siya kung sino siya. Ang lagi niya binabanggit ay mga Christian. At saan nakatira, sasabihin niya ay mga Christian. At anong siyudad siya, sasabihin niya po ay Christian. Hanggang sa mainis na po yung mga nag-interrogate sa kanya, hanggang sa patuloy siyang tinatanong, pero hindi po niya inilis yung pagiging sinasabi niya na I'm a Christian hanggang sa siya po ay namatay. Ang isa pong dapat natin makita rito mga kapatid no, na bilang mga lingkod ng Diyos o bilang mga anak ng Diyos, ang katanungan po rito hanggang saan mo dinadala ang pagiging Kristiyano mo? Tayo po ba ay Christian lamang sa pamamagitan po ng reliyon na ating kinabibilangan? Tayo po ba ay Christian lamang dahil sa ito po ang uso, no? Dahil sa Christian lamang tayo, dahil nga po doon sa kalakaran na po ng mundo na dalawa lang naman daw marahil, kundi hindi Kristiyano o Kristiyano, kaya ganun po ang ating pong mga marahil ay nakikita. Ibig sabihin parang may nana lang no? Sa ganung pagkakataon. Pangalawa, dahil po tayo ay Christian, dahil ang mga magulang po natin ay Christian. At dahil po tayo Christian, dahil mas maraming dominanting po mga reliyon na nagbabanggit at profess po, sila po ay Christian. Pero dito, makita natin ng mga kapatid na ang pagiging Kristiyano po ay tagasunod po ni Kristo
na siyang dapat po nating patuloy na bigyan diin sa buhay po natin. Kasi mahalaga po ito dahil ito po ay kabilang po tayo, identified po tayo as believer of Christ, disciple of Christ. Sa maraming pagkakataon pero naging matibay, no, na tayo po ay tinatawag po mga Kristiyano. At ang pagiging Kristiyano po dito marahil ay dapat natin manoon in good time man o bad times man, Kristiyano pa rin tayo. Hindi po nawawala po dapat ito, no? Na dapat pagtibayan po natin sa buhay po natin na tayo po ay Kristiyano. Ano man sitwasyon, ano man pagkakataon, ano man meron po tayo, manatili po tayong Kristiyano kasi ito po yung pagkakataon pinagkaloob sa atin ng ating Diyos na magkaroon tayo ng pagkilala, magkaroon tayo ng pagkilanlan sa buhay na kung saan po tayo po ay mga anak ng Diyos. Good morning po at salamat sa Panginoon.